Alam mo kung tutuusin, ikaw ang gahaman, Clara. Ni hindi ka nga namin kadugo, ni hindi ka nga namin kaano-ano. Clara, pareho nating alam. Napulot ka lang ni Papa kung saan. At nang dahil sa kanya buhay ka pa hanggang ngayon, nang dahil sa aming pamilya, nang dahil sa aming suporta, buhay ka pa hanggang sa ngayon. Naiintindihan ko naman na malaki ang iyong utang na loob sa kanya. Pero grabe naman yata ang kapal ng mukha mo. At maging sa kanyang last will and testament, nakikisukob ka. Oh, di ba? Di ba? Alam mo, kung tutuusin, taka nga ako eh. Ano pang ginagawa mo sa mansyong ito? Samantalang wala na ang papa. Walang dahilan para magstay ka pa dito. Kapal ng mukha mo. Yan ang sigaw ni Marina, ang bunsong anak ni Senyor Dagos, ang umampon kay Clara. Taong 2000, isang masayang outing ng buong pamilya ni Clara ang naganap sa isang isla at sakay sila ng isang malaking yate. Nirentahan niyon ng kanyang pamilya. May kasabay silang ibang turista na nais makita ang lugar. Kahit pasabihing napakaganda ng panahon ng araw na iyon, nagkaroon pa rin sila ng malaking problema. Paano ba naman biglang sumabog ang makina ng yating kanilang sinasakyan? Nagkagulo ang lahat, nagpanik. Dahil sa takot, karamihan sa kanila, kanya-kanyang talon. Nagliliyab na ang makina. Nang dahil sa ingay, takot at pagkakagulo, 6 sa kapamilya ni Clara ay napalayo sa kanya. Napakahirap noon dahil 10 years old pa lamang si Clara nung panahong iyon. Ni hindi niya nga alam kung paanong lumangoy. Napag-alaman pa ng mga taong ito na hindi pala sapat ang life jacket na nasa loob ng yating iyon. Kulang na kulang, kaya lahat sila nag-aagawan. Yung kapitan tumakas na gamit ang jet ski na nakatago pala sa yate. Ang paalam niya sa mga staff na kanyang iniwan ay hihingi daw siya ng tulong. Hanggang sa ayun nga, iniwanan ng kapitan ang nagliliyab na yate. Itong si Clara, walang ginagawa. Umiiyak na nga lamang siya ng umiiyak. Hanggang may isang taong biglang yumakap sa kanya at sabay siyang itinalon sa dagat. Hindi na nga alam ni Clara ang sunod na nangyari. Maya-maya pa, isa pang mas malakas na pagsabog ang naganap. Nang dahil sa mas malakas na pagsabog na iyon, namatay ang lahat ng kapamilya ni Clara at ang iba pang pasahero. Nasunog ang katawan. Iilang tao lamang ang nakaligtas sa pagsabog na iyon. 20 tao lamang. Sa paglipas pa nga ng oras, maging yung mga taong may life jacket, pumanaw na nang dahil sa inatake sa puso. Karamihan kasi doon, mga matandang turista. Nakaligtas man itong si Clara sa tulong ni Senyor Dagos, ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Nakakalungkot pa ring isipin na sa isang iglap, ang kanyang buong pamilya ay mawawala sa kanya ng pilit. Ni hindi man lamang siya nakapagpaalam sa mga ito ng maayos. Hanggang sa dumating na nga ang mga rescue workers. Ilang saglit pa, sinusubukang kausapin ng mga tao, ng mga pulis itong si Clara, pero wala siyang imik, tulala at bakas ang luha sa kanyang mga mata. Takot na takot pa rin ang bata. Nang dahil sa aksidenteng ito, nagkaroon ng phobia itong si Clara. Pilit naman siyang kinakausap ng mga pulis, ng mga rescue workers. Pero si Clara, walang imik, ni hindi niya nga masabi ang kanyang pangalan, ni ang kanyang address, maging ang kanyang edad. Ganoon pa man, aware ang batang ito na patay na ang kanyang mga kapamilya. Ang sakit noon dahil kahit katawan man lamang, hindi na nga niya natagpuan pa. Kinausap naman ni Senyor Dagos ang mga pulis. Ang sabi niya, hayaan niyo na po muna yung bata, sir.
Ako na po muna ang bahala sa kanya. Nagpasya itong si Senyor Dagos na alagaan ang bata. Bakit nga ba hindi? Lumipas na ang halos 10 oras, 12 oras, 24 oras, wala pa rin naghahanap sa batang ito. Nung araw na iyon, si Senyor Dagos ay nagtatravel kasama naman itong kanyang kaibigang negosyante, si Mr. Guiz. Kaya lang, ang katawan nito ay hindi na nga natagpuan pa. Nakakalungkot man pero wala na nga daw siyang magagawa pa. Sinusubukang kausapin nitong si Senyor Dagos ang batang si Clara pero wala pa rin siyang inik. Si Senyor Dagos kasi nagwo-worry na dahil walang tatanggap sa batang ito. Sino ang mag-aalaga sa kanya? Gayong ang kanyang buong pamilya ay wala na. Nang dahil sa awa ni Senyor Dagos, nais niyang ampunin na lamang itong si Clara. Maya-maya pa, lumapit si Clara dito kay Senyor Dagos. Tumingin siya sa mga mata nito at bumaha muli ang luha. Buo na ang pasya ni Senyor Dagos. Sa tulong ng kanyang mga abogado, aampunin na nga niya ang batang si Clara. Ang tanong, sino nga ba ang lalaking ito? Sino nga ba si Senyor Dagos? Itong si Senyor Dagos, kilalang personalidad sa bayang iyon. Isa siyang magaling na negosyante mula sa isang napakayamang angkan. Marami siyang pag-aari, lalo na pag-usapang isla at mga resort. Yan ang kanyang hobby, mangolekta ng mga pag-aari. Itong si Senyor Dagos, kaibigan ng mga politiko. Pero kahit anong gawing pilit sa kanya, never daw siyang tatakbo. Kuhang-kuha naman niya ang puso ng mga tao. Paano ba namang hindi? Napakamatulungin nga niya sa kanyang mga kapwa Pilipino. Nang sumunod na araw, nadala na nga sa Maynila ang batang si Clara, bagay na ikinagulat naman ng pamilya ni Senyor Dagos. Papa, ano ito? Sino ang batang yan? Ay, yang ka na naman, Papa eh. Ano bang sabi ko sa inyo? Huwag kayong ampo ng kung sino-sino. Ni hindi nyo nga alam kung taga saan yung batang yan eh. Yan ang problema sa inyo. Kaya kayo naaabuso, di ba? Akin na nga yung bata. Pipicturean ko nang maipost ko sa social media. Kailangan mahanap natin ang kanyang tunay na pamilya. Isipin nyo nga. Aba, malay nyo naman. Hinahanap na siya ng kanyang mga tunay na kadugo. Yan ang sabi ni Leia, ang panganay na anak ng matanda. Wala namang masama sa mga bagay na sinabi ni Leia. Kaya nga lamang, lumipas pa ang ilang mga araw. Tila ba napakainit na nga ng tingin at ng dugo nitong si Leia sa batang si Clara. Para bang iba ang kanyang rason kung bakit ayaw niyang tumigil sa bahay na iyon? Itong si Clara. Para bang iba ang dahilan kung bakit ayaw niyang ampunin ni Senyor Dagos ang batang ito? Hanggang itong si Senyor Dagos nakapansin na sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang maling pagtrato sa batang si Clara. Ang sabi niya, Leia, nauunawaan ko na baka nga naman concern ka sa batang ito. Pero anong pagtrato ang ginagawa mo sa kanya? Isipin mo, isa siyang bisita sa ating bahay, sa ating pamilya. Tapos ginagawa mo yan? Hindi siya katulong dito. Leia, baka gusto mong mangyari muli ang ginawa ko sa iyo dati. Handa akong palayasin kang muli nang matuto ka. Hindi ba't ayaw na ayaw kong pinapakialaman yung mga gusto ko? Ayaw na ayaw kong pinapakialaman ninyo ang aking mga desisyon. Kilala mo ko, Leia. Sa usapang ito, hindi ako marunong magbiro. Yan ang sigaw ni Senyor Dagos. Nang dahil sa galit at pagsigaw ni Senyor Dagos, nakaramdam naman ng takot si Clara. Maya-maya, lumapit na ang mayordoma ni Senyor, si Manang Perla. Inalo-alo niya at pinatahan
ang kawawang batang si Clara. Itong si Manang Perla ang isa sa pinakapinagkakatiwalaang tauhan nitong si Senyor Dagos. 20 years na nga itong nagtatrabaho sa kanyang piling. Si Manang Perla ngayon ang naka-assign na mag-alaga dito kay Clara. Maganda at maayos naman, napakaaluan ng buhay ni Clara sa kanyang bagong tahanan, ang mansyon ni Senyor Dagos. Napakalaki ng kanyang kwarto. Mamahalin ang lahat ng gamit sa loob noon. Ikinuha naman siya ng pagkain ni Manang Perla at nang matapos kumain, namahinga na nga itong si Clara. Kahit akong tutuusin, hindi naman talaga siya pagod. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin niya malimutan ang trahedyang nangyari sa kanya. Ilang araw na ang nakakalipas. May mga pagkakataong hindi siya makatulog sa gabi. Nagigising siya na umiiyak. Inay! Inay! Itay! Nasaan na po kayo? Ate! Kuya! Kuya! Asan na po kayo? Tulungan niyo po ako. Paano na po ako ngayon? Hindi ko po alam ang gagawin ko pag nawala kayo. Balikan niyo po ako. Hanapin niyo po ako. Yan ang mga kadalasang salitang kanyang binabanggit tuwing siya'y magigising ng alanganin nang dahil napapaniginipan niya ang kanyang mga kapamilya na pumanaw na. Tuwing umaga na siya'y magigising, pinapatawag agad siya ni Senyor upang sabayan siya sa pag-aalmusal. Kaya lang, kung kasabay nitong si Clara, itong si Senyor Dagos mag-almusal, malamang maging ang kanyang mga anak at apo. Aba, nanlilisik nga sa kanya ang mga mata ng apo at anak ni Senyor Dagos. Halatang malaki ang galit sa kanya. Lalo pat nalaman nila na legal itong aampunin ni Senyor Dagos. Napakabilis na lumipas na mga buwan. Halos 6 na buwan na ang natapos, pero wala pa rin naghahanap dito kay Clara. Hindi naman minamadali nitong si Senyor Dagos ang pag-ampon kay Clara dahil baka nga daw mamaya dumating na ang pamilya ng bata. Pero wala pa rin. Isang umaga, habang nakaupo itong si Clara sa terrace ng mansyong iyon, tahimik lamang ito. Nilapitan siya ng anak ni Senyor Dagos at tinanong ng kung ano-anong bagay tungkol sa kanyang pagkatao. Huwag na nga tayong magpaligoy-ligoy. Sabihin mo na sa akin, tagasang ka ba talaga? Huwag mong sabihin hanggang ngayon, trauma ka pa din. Kalahating taong ka na rito, napakasarap na ng buhay mo rito. Ni hindi ka nga namin kaano-ano eh. Siguro, nang malaman mong mayaman ang aking papa, naisip mong magstay na rito ng mas matagal. Gusto mong ampunin ka, no? Gustong gusto mo, di ba? Akala mo ba? Maganda ang mangyayaring iyon? No. Impyerno ang ipaparanas namin sa iyo kung hindi ka pa aalis dito. Hindi porke bata ka. Palaging ikaw ang uunahin. Ikaw ang pagbibigyan. Itong si Clara, walang imik. Maya-maya pa dumating na itong si Manang Perla. Ang sabi niya, Ma'am Leia, maawa naman po kayo sa bata. Ma'am, alam naman po nating mahirap ang kanyang pinagdaanan at sana naman po ay maunawaan po ninyo iyon. Wala po siyang kalaban-laban sa inyo. Ma'am, magkakaroon po kayo ng mas malaking problema kapag nalaman po ng inyong papa ang ginagawa ninyo sa kanya. Yan ang pakiusap ni Manang Perla. Ang sabi ni Leia, yun ay kung magsusumbong ka. Ano kaya kung tahiin natin yung bunganga mo? Masyado ka ng matabilang dila eh. Nakikialam ka. Isa ka pang hindi namang kadugo. Biglang sumagot itong si Manang. Ang sabi niya, Subukan niyo po. Subukan niyo po, Ma'am Leia. Sinisigurado ako po sa inyong mawawalan po kayo ng lugar sa pamilyang ito. Bakit? Ma'am, baka po nalilimutan ninyo ang mga kalokohang ginawa niyo noon sa inyong mama. Ma'am, kriminal po kayo. Pasalamat po kahit pinatawad pa kayo ng inyong papa.
Napakatindi po ng ginawa niyo sa inyong mama noon. Itinulak niyo po siya sa hagdanan ng dahil lamang sa pera. Namatay ang inyong mamang malaki ang galit sa inyo, ma'am. Alam niyan, hindi ba? Napatahimik na nga lamang itong si Leia dahil tunay naman ang sinabi ni Manang Perla sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na hinihintay ni Senyor Dagos. Dumating na ang mga dokumento. Maaari na nga niyang ampunin ang batang si Clara. Legal na nga niya itong anak sa mata ng mga tao at sa mata ng batas. Dahil dyan, nagawang ipagpatuloy ni Clara ang kanyang pag-aaral. Makalipas pa ang ilang mga taon, inilipat na nga sila ni Manang sa isang malayong apartment upang makapag-aral ng kolehiyo itong si Clara at upang maiiwas dito sa anak at apo ni Senyor. Sadyang napakalaki ng pasasalamat nitong si Clara kay Senyor Dagos. Itinuring niya nga itong parang isang tunay na ama. Napakabuting tao kasi ni Senyor Dagos. Ibinibigay ang lahat ng kanyang hilingin. At dahil nasa tamang edad na itong si Clara, alam na nga niya ang buong pagkatao ng kanyang pamilya. Napag-alaman niya na ang kanyang mga kamag-anak pala ay sadyang hindi na nga siya hinanap nung bata pa siya dahil pinaghatian na nga nila ang kanilang mga pag-aari, lupa at bahay. Napag-alaman niya ang buong katotohanan sa tulong din ni Senyor Dagos. Sa pagkakataong ito, 8 years old na itong si Senyor Dagos. Matanda na nga ito. Marami na rin siyang iniindang masakit sa kanyang katawan. Pilit pa rin niyang inilalayo itong si Clara sa piling ng kanyang anak at mga apo. Pero nakagawa pa rin ng mga ito ng paraan upang matunton kung nasaan si Clara. Pinipilit ng mga itong guluhin ang buhay na mayroon si Clara. Sinisiraan siya online, maging sa eskwelahan, pinapabuli ito ng mismong anak at apo ni Senyor Dagos. Ginagawang lahat ng anak at apo ni Senyor Dagos ang paraan upang itong si Clara ay magpasyang umalis na at lumayo na lamang sa piling ng kanilang pamilya. Maglahong parang bula. Okay na sana. Kaya nga lang nakarating kay Senyor ang balitang iyon, dahilan upang magalit ito sa kanyang sariling pamilya, sa kanyang anak at mga apo. Inalisan ni Senyor Dagos ng karapatan ang mga taong ito sa lahat ng kanilang negosyo, sa lahat ng kanilang pag-aari. Paano ba namang hindi? Sa matagal na panahon, kahit nung puntong hindi pa nga nakikilala ni Senyor Dagos, ang batang si Clara ay asa na nga ang mga ito sa kanyang kayamanan ni hindi marunong magbanat ng boto. Gayong nakapagtapos naman sila ng kolehiyo. Magaling sana kung sumusunod man lamang sila sa utos at payo. Hindi rin naman. May sariling gusto. Napakatigas pa ng mga ulo. Ngayon, nagmamakaawa ang mga ito kay Senyor Dagos. Pero punong-puno na nga ang matanda sa kanyang mga anak at apo. Mga walang hiya, mga manggagamit. Hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo itong si Clara sa tulong ni Senyor Dagos. Sa kanya nga ipinamahala ang kanyang travel and tour company. Nais ipakita ni Senyor Dagos na tumutulong siya kay Clara hindi dahil sa anak niya ito sa mata ng mga tao, pero dahil nakikita niya ang husay ni Clara. Ang galing niya. Sa tagal ng panahon, nabuo na nga ang malaking tiwala nitong si Senyor Dagos kay Clara. Ni hindi nga siya nagsisising ipagkatiwala dito ang ilan sa kanyang mga pag-aari. Ilang buwan at mga taon pa ang lumipas, naghirap naman ang mga anak ni Senyor Dagos dahil walang mga trabaho at asa na nga lamang sa ibang tao. Lahat ng paghihirap nila dito kay Clara isinisisi. Hanggang sa dumating na nga ang kinakatakutan ng lahat. Itong si Senyor Dagos ay inatake sa puso at iniuwing malamig na bangkay ang kaawa-awang matanda.
Naiburol at nailibing na ang matanda pero hindi man lamang makalapit ng maayos itong si Clara at si Manang Perla. Bakit ka mo? Pinagbabawalang makalapit ang dalawa sa bangkay ng matanda. Ni hindi nga sila makauwi ng mansyon. Si Clara nang hihina dahil ang taong bumago ng kanyang buhay ni hindi man lamang niya maihatid sa kanyang huling hantungan. Makalipas ang isang linggo, dahil matalino nga itong si Senyor Dagos, dumating sa bahay ni Clara ang mga abogado nga nito at may ibinigay na mga dokumento. Nakasaad doon na si Clara nga lamang ang maaaring mag-withdraw ng pera sa kanyang mga bank accounts. Alam na alam niya na magkakaroon ng malaking gulo sa hatian ng mga negosyo at ari-arian. Alam niya na baka hindi mabigyan itong si Clara. Napakabilis ng mga pangyayari. Agad na ilipat ng abogadong ito sa pangalan ni Clara ang ilang milyong pisong pag-aari ni Senyor Dagos. May ibang bangko lang na may kaunting halaga ang ipinakita ng abogado sa mga anak ni Senyor. Dahil baka magtaka ang mga ito kung as in walang iwanan para kay Clara itong si Senyor Dagos. Halos lahat ng ari-arian ng matanda ay nahati sa tatlong mga anak niya. At ang travel and tour company ay ipinangalan naman dito kay Clara. Kaya kahit paano, hindi na nga ito maaagaw pa sa kanya. Ano ka ngayon? Alam mo, magpasalamat ka pa eh. Magpasalamat ka. At nailipat sa pangalan mo ang kumpanyang iniwan sa'yo. Kung nagkataon, wala ka namang makukuha. Wala ka namang karapatan. You should be thankful kahit paano naambunan ka ng kayamanan. Now, once and for all, tandaan mo to. Bukas na bukas ayaw kong makita ka pang muli sa bahay na ito. Isama mo ang matandang kasama mo. Sige na. Ano? Baka nakakalimutan mo, bad shot ka sa akin. Bad shot ka sa lahat sa amin. Ang magaling pa, bumalik ka na nga lamang sa iyong pinanggalingan. Leche. Yan ang sabi ni Marina, ang bunsong anak ni Senyor Dagos, na matagal nang malaki ang gigil at galit kay Clara. Inenjoy ng magkakapatid ang perang nakuha nila mula sa pangalan ng kanilang ama. Pansamantala, nalimutan nila itong si Clara. Samantalang si Clara, pinapayabong naman ang kumpanyang iniwan sa kanya ng kanyang ama-amahan. Lahat ng perang iniwan sa kanya ni Senyor ni hindi niya ginagalaw. Wala sa isipan niyang galawin niyon dahil awa ng Diyos, sapat naman ang kanyang kinikita sa kanyang kumpanya at ang kanyang sinasahod dito. Nagpatuloy lamang ang kanyang buhay habang kasama si Manang. Ilang buwan pa ang lumipas, nakatagpo ng pag-ibig ang dalagang si Clara sa katauhan ng isang mayamang abogado, negosyante, na hindi naglaon ay kanyang napangasawa. Nagtulong ang mag-asawang ito upang mas payabungin ang kanilang mga pag-aari. Kahit pasabihin kaya na nga ni Clara ang kanyang sarili, hindi niya pinapabayaan si Manang. Subalit si Manang dahil matanda na at marami nang iniinda sa katawan, at least daw kahit papaano, payapa siyang lilisan sa mundo dahil alam niyang nasa masayang kalagayan na itong si Clara sa piling ng asawang si Fred. Kung gaanong kaganda ang takbo ng buhay nitong si Clara, gano'n namang kagulo ang buhay ng mga anak ni Senyor Dagos. Eh bakit ba naman? Milyong-milyong piso na ubos agad nila. Bakit? Ginamit sa sugal. Nag-invest naman sila ng pera, pero sa palpak na kumpanya, na-scam pa. Hanggang sa tuluyang nawala at naubos ang kanilang kayamanan, maging ang mansyon. Ngayon, kukunin na nga ng bangko dahil sa laki ng kanilang utang. At sa panahon ng pangangailangan, biglang pumasok sa kanilang isipan. Bakit nga ba hindi nga nila bawiin kay Clara ang travel and tour company na nakuha niya mula sa kanyang ama? Sa makatwid, muli nga nilang ginulo ang buhay ni Clara.
Pero ngayon, di hamak na mas matibay na siya at mas matapang. Mayroong mas matibay na sandalan. Yan ay ang kanyang asawa. Kaya nga lamang, itong si Attorney Fred Montero, isang kilalang abogado, negosyante, mayamang tao. Siya ang nag-iisang lalaki sa buhay ngayon ni Clara, dahilan kung bakit hindi siya magawang pakialaman at guluhin ng tuluyan ng mga anak ni Senyor Dagos. Takot silang makulong. Alam nila na sa pagkakataong kantiin nila itong asawa ni Attorney Fred, makukulong sila agad-agad. Kaya naman, umuwing talunan itong si Leia at ang kanyang mga kapatid. Ngayon, pare-parehong mahirap na. Napilitan na nga lamang silang umalis ng mansyon at nanirahan sa isang maliit na lote at doon nga sila nagsiksikang magkakapatid kasama ang kanilang mga anak at apo. Nang dahil sa walang pera, walang trabaho, walang diskarte, ang tatlong magkakapatid na ito nagkaroon pa ng sigalot. Imbis na magtulungan, nag-away pa. Ganoon din ang kanilang mga asawa, anak at apo. Nagkabuhol-buhol na ang gulo. At ang kaguluhang ito, alam ni Clara. Kahit pa sabihing napakasama ng pagtrato at pagtingin sa kanya ng mga anak ni Senyor Dagos, malaki ang kanyang utang na loob sa ama ng mga ito. Kaya bilang pagbawi, gumawa ng paraan nitong si Clara na makuhang muli ang mansyon. Ibinalik ni Clara ang mansyong ito sa pagmamay-ari ng tatlong magkakapatid. Nagbalikan sila sa mansyong iyon at humingi din ng kapatawaran dito kay Clara. Nang makita nga ni Clara ang tunay na kalagayan ngayon ng kanyang mga itinuturing na kapatid dito kay Senyor Dagos, nagbigay pa siya ng malaking halaga ng pera upang kanilang mapagyaman at mapayabong, upang magbago ang takbo ng kanilang buhay. Muling humingi ng kapatawaran ang magkakapatid na ito kay Senyor Dagos sa kanyang puntod at syempre kay Clara, at sinabing ito ay nagsilbing aral sa kanila. Magmula ngayon, magiging mabuting tao ng araw sila at susubukang makabawi kay Clara at sa mga taong nangangailangan din. Bago nga sila tuluyang magkahiwa-hiwalay, nakiusap si Clara sa mga kapatid niya kay Senyor Dagos na ituring ng maayos ang kanilang mga anak at apo. Ganon din ang pakiusap niya sa mga ito na igalang, irespeto at alagaan ang mga anak ni Senyor Dagos na kanilang mga magulang. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout-out time! Binabati ko po ng isang napakagandang araw, si Miss Marisa Crincia from Estancia. Hello, Miss Marivic Bueno from Canada. Pio Poneles from Negros Occidental. Yolinda Castillo from Italy. Jane Sueta from Hong Kong. At syempre, si Miss Arlene Malyari from Qatar. Hello, 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 Miss Lourdes Woton from Australia. Miss Erlinda Claveria from Cavite City. Esteli Reyes from Marikina City. Hello, last but not the least, Miss Evangeline Schubert from Germany. Muli, nagpapasalamat po ako sa walang sawang pagsuporta po ninyo. Next time po ulit ha? Paalam po. This is Vonnie Malda TV.